Ininspeksyon ng mga pulis ang sasakyan gamit ang K9 dog. Dito na nadiskubre ang mga kargang iligal na droga ng sospek na tinatayang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage, mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan. Mga una mo? Baba? Ikaw, buhay ka na, di ba? Karot to, utang ina, sipain kita na, tinatanong kita. Sagot. Buhay ka na, di ba? Buhay ka, oh. Ano mayo? Diet. Sumunsimana santa ka ng putang ina. Balik ka. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely may eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod. Not it the, okay. It's hindi. Ang ganda mo today, King Dev, bakit bangal? Should I say Meldonario? Sama-sama tayo, babago mo. Alam mo yung Meldonario. Alright, welcome back mga kabaitaan, magandang buhay, nagbabalik na naman ho tayo at kamusta ang lahat mga kabaitaan? Well, ngayon po ay maiba na naman ho tayo dahil meron ho tayong ipapakita ho sa inyo dahil kamakailan ho kabaitaan ay naglabas ho ng video itong si Bonget. At kanya ipinakita ho yung mga nangyayari ho sa ating lansangan. Ngayon, bibigyan ho natin yan ng reaction. Dahil para bagang ipinakita niya sa kanyang vlog na ganito na ho nangyari sa ating bansa. Sino po ba yung masisisi ho natin na nagkakagulo na ho dyan sa lansangan? At marami na hong mga lumalabas na mga bumalik yung nagtitinda ng tawas. At yung mga kidnapping, no? So yun po ang ating pag-uusapan ho ngayon. Iba ho talaga pag kamay na bakal ho yung mamamahala sa ating bansa. Wala na pong iba, si Tatay Digong Duterte ho mga kabalitaan. So bago pa po tayo magsimula at suportahan nyo lang po at panatiling tumutok dito lamang sa ating munting bahay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino versus Filipino workers. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Welcome ho. Mantakin nyo po, 100 milyon na pesos ang nasabat diyan mismo sa Region 8 mga kabitaan sa Samar. Diba? Mga waray-waray diyan, magandang buhay ho sa inyong lahat. So, saan kaya galing tong 100 million pesos worth ng tawas mga kabalitaan? Panoorin natin to ang balita mula ho mismo sa Net25. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa checkpoint sa Samar. Iniimbestiga na kung saan galing at kung saan dadalhin ang mga illegal na droga. Ang detalye mula kay Mar Gabriel. Mar. Mag-aalas 12 ng tanghali nang maharang sa operasyon ng PNP Highway Patrol Group ang sasakyan na ito sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay New Mahayag sa Catbalogan City, Samar. Dahil sa kahina-hinalang kilos ng driver, hindi mo na siya pinayagang umalis. Ininspeksyon ng mga pulis ang sasakyan gamit ang K9 dog. Dito na nadiskubre ang mga kargang iligal na droga ng sospek. Sa ngayon, sinisikap ng ating mga highway patrol officers na alamin at kilalanin yung personal history nitong mga nahuli natin suspect, baka sakali may criminal history ito. Gayong itong daan na ito talaga isa sa mga major ways papunta sa Mindanao at papuntang south to north and north to south. At ito kasi rin yung isa sa daanan ng Central Visayas. So again, isa pa sa palaisipan ng highway patrol group kung saan ito galing. Nakumpiska sa sospek ang nasa 15 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Agad na inaresto ang sospek na nakilala sa alias na Topper na taga Naga City sa Cebu. Well, talagang mabivisualize mo na nakapak yung mga 15 kilos na hininala po natin siya po. Then, ito nga, yung tinanong na ng ating mga tropa na ito, na doon naman sila din umamin na ito nga sila nga may dala-dala na Ayun po mga kabaitaan, yung nasa kote ho nilang worth of 100 million pesos na tawas
At ngayon makikita natin na talagang rampant na ho. Yung dati nga sa panahon ni Tatay Digong Duterte, pag sinabi mong huwag mong subukan, talagang madadali ho kayo mga kabaitaan. Ay talagang ginagawa at mauhuli at pag nanglaban ay tsugi mga kabaitaan. Sa panahon ngayon ni Bonget, talagang binabiyahe pa nila. Pero sa panahon ni Tatay Digong Duterte ay tinatago nito mga kabaitaan. Minsan na niraransak na nga ng ating kapulisan, pinapadala ng search warrant para makita at mahanap kung saan ito itinago itong mga bulto-bultong tawas mga kabalitaan. Ngayon, binabiyahe na. Siyempre, ang presidente natin maluwag ho sa panguhuli ng ipinagbabawal na gamot mga kabaitaan. Maski nga si Marbel parang kinukonsinti niya pa yung mga adik mga kabaitaan. Dahil sabi niya ay pangdagdag oras, lalo na pag nag-overtime, lalo na sa mga bus driver mga kabalitaan. So, ano nangyari? Parang hindi na ginalang sa ating mga durugista. At buti na lang, meron din mga pulis na ganito eksena at nahuli ho, natsambahan kasi nga checkpoint pala mga kabalitaan. Kung walang checkpoint, talaga makakalusot ho ito. Sa iba kay Tatay Digong Duterte, talagang may mga intel report na. Pag meron na kompleto na sa mga ebidensya, ay tinatrabaho na ni Tatay Digong Duterte. Puntahan nyo doon kasi may laboratory. Hinahanap ho talaga ng mga kapulisan dati itong mga durugista. Hinahunting ho nila mga kabalitaan. Ngayon, ito, paisi-isi lang yung mga pulis. Kung hindi magkakandak ng checkpoint, hindi malalaman na meron palang dala itong utot ng demonyo mga kabalitaan. Yun po ang pagkakaiba ho sa ating administrasyon kumpara ho kay Tatay Digong Duterte. Mas maraming nakakagusto. Lalo na mga OFW, ang pamamalakad ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Kumpara ho ngayon. Kulilat nga sa survey dahil ang kanyang gusto ay magkakagulo, magkawatak-watak ang bansang Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino. Sa ginawa ho nila ay hindi nila inisip, babalik din sa kanila yung kanilang pinaggagawa ho mga kabalitaan. Kung sino pa yung may puso't malasakit ho para sa ikabubuti ng ating bansa, siya pa yun ang hinahabol. Pinupolitika mga kabalitaan. Halatang halata naman ho Pero hintay-hintay lang tayo kasi may magandang balitang pasabog ho mula sa The Netherlands diyan sa The Hague mga kabalitaan. So, wala tayong makikita ngayong maririnig na magandang balita ho sa Bonget administration. Diba? Wala na, puro na kidnapping, patayan. Ngayon ito, papakita natin kung anong pagkakaiba ho kay Tatay Digong Duterte. Diretso muna tayo dito kay Bonget mga kabaitaan. Tingnan niyo po, tuwang-tuwa po siya dyan. Pinagmalaki niya pa na talagang magulo yung Pilipinas. Pinapakita niya dito. Pero tingnan niyo po yung kanyang pananalita ay talagang hindi ho ito karispe-respeto. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay ama ka sa inyong tirahan, sa inyong tahanan, dapat stricto ka talaga para madisiplina mo ng maayos yung mga miyembro ng pamilya mo, yung mga anak mo, kapatid mo, pinsan, kung nasa iyong pamamahay. Ganun ho sana para iwas problema, para lumaki ho tayong may takot sa Diyos mga kabalitaan. Ang problema, wala naman tong Diyos kasi nga halos mga itong kalyado puro mga kawatan mga kabalitaan. Hindi natatakot ng karma to ngayon, pakita ko natin dito kay at yung video ni Bonget kung ano po yung makikita nyo at i-comment nyo po sa baba mga kabaitaan pagkatapos mapanood nyo yung estilo pagdisiplina ni Tatay Digong Duterte. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage, mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito? Diba? Sabi niya, ang tatapang na natin lahat, siga na natin lahat. Bumalik lang din sa kanya mga kabalitaan. Sino bang matatakot sa iyo na ikaw mismo hindi mo nga kayang disiplinahin yung sarili mo Hindi mo nga kayang disiplinahin yung mga kawatan mong kasamahan dyan sa House of Retaliation at di mo nga kayang pagsabihan yung mga kasamahan mo dyan sa Malacanang na nagmamalabis na rin. Inaabuso na rin yung kanilang kapangyarihan at ikaw mismo hindi ka na nga ginalang nila dahil ikaw ay
ang bilis mo lang madiktahan, yan ba ang talagang kailangan natin na leader sa ating bansa? Tingnan po, sinasabi niya lang dito. Sa panahon pa siguro ni Tatay Digong Duterte yan. Malamang nakatungtong na yan sa Malacanang mga kabalitaan. Ha? Malamang na disiplina na yan mga kabaitaan. Malamang may nasampulan na ho dyan sa kanila mga kabaitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, parang madalang na at wala na talaga tayong naririnig na nagkakaguluho sa lansangan mga kabaitaan dahil nga po sa iba't ibang rason. Dahil pag nagawa ho nila yan, may kalalagyan ka kay Tatay Digong Duterte. Yun po ang kamay na bakal na kailangan ho natin sa ating bansa. So, ihambing ho natin ngayon. Ano bang meron ho ngayon sa Bonget administration? Sobrang luwag ho. Sobrang luwag, napakaluwag at parang siya na nga, tinatraidor na nga siya ng kanyang mga kasamahan dyan. Dahil yung mga kasamahan dyan sa HOR, sila ho ang nagsimula ho ng gulo. At ito naman, sinang-ayunan din nila ito na wala ring utang na loob na kung tutuusin, talagang malaking utang na loob ho ito. Una, naipanalo ho natin ito na iraos na yung mga pambabatikos nung kampanya ho sa 2022 yata yon na kung saan po ay talagang pinahiya ho siya sa mga kalaban itong Dilaw. At naipanalo ho, nairaos ho niya dahil sa ating mga boto. Kaya nabudol ho tayo mga kabalitaan. Kasi nga, ang nangyari sa panahon ngayon ni Bonget, hindi ho natin nakikita na may may malasakit sa ating bayan. Kasi nga po, hinahayaan niya talaga na magkakaproblema ho ang lahat. Magkawatak-watak ho ang bawat sambayan ng Pilipino. Nahahati na ho tayo eh. Ang purpose sana, maging solido ho ang North, South and North para ho sa ikabubuti ng ating bansa. Pero anong nangyari dahil sa mga ambisyon ni Romualdez, sa the king of crocs dyan sa House of Retaliations or House of Reptiles mga kabalitaan. Yun po ang masakit ho doon. Wala ho tayong mapapala sa administrasyong ito. Dahil ang mga tao ngayon sa ating bansa, lalo na yung mga siga-sigaan dati, bumalik na ho ngayon na hindi na rin ito nirespeto ang administrasyong ito dahil wala na hong takot silang gumawa ng krimen. Wala nang takot manakit ng kapwa. At makikita mo sa kalsada ay talagang nagbabasagan ng bungo. Dahil walang ipin, walang isang salita yung ating Pangulo ngayon na si Bonget mga kabalitaan na tinatawag nilang ngagba. Kakahiya ho mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong, yung Russian siguro na nambabastos, malamang may kalalagyan agad to kay Tatay Digong Duterte kung siya pa'y naging presidente. Wala, hinayaan, hindi siya nag-intervene. Pinaubayan na lang doon sa mga polis. Si Tatay Digong talagang hands-on ho mga kabalitaan. Yun po talaga ang dapat na kailangang leader sa ating bansa para ho masimulan ang pagbabago, pagpalago ho ng ekonomiya. Dahil yung ekonomiya ho natin talagang bagsak na ho ngayon dahil yung pera ni Juan ay ninanakaw ho ng mga buhaya dyan sa House of Reptiles sa kanilang pamumuno ng kanilang King of Crocs na si Tamba mga kabalitaan. Hindi natin na may pagkakaila ho. Talagang yun po ang katotohanan. Pasensya na ho tayo dahil naramdaman ho natin yung kahirapan ho sa panahon ngayon ni Bonget. Hindi na ho pantay yung labanan, yung presyo ho, yung mga bilihin at kung ano-ano pa. Yun po ang pinakamalaking problema. Kaya nga kulelat nga ito sa survey. Bagsak na bagsak mga kabalitaan. Ano bang rason kung ba't kulelat? Ba't bumagsak yung grupo nito, yung alyansa para sa bagong Pilipinas? Ito po ang talagang nakakamiss ho. Nakakamiss sobra dahil nga po yung taong mahilig mang disiplina ng kanyang konstituente ay hindi na ho natin masilayan sa ngayon dahil naandun na ho sa dahig, itinago, kinidnap nila para doon itago, para doon ikulong, para hindi na ho sila magkakaproblema dahil tinik ho ito sa kanilang lalamunan si Tatay Digong Duterte. Kaya nagwagit, nagtagumpay ho sila sa kanilang mga plano ho ngayon. Ito nakakamiss, na-miss ko lang talaga tong video na to kaya ipinakita ko ulit sa inyo ngayon. Yun, Indian. Go. Go ka. Di ba? Pinumpronta Ano? Bisaya. Parang Indian yata itong Parang magsumuros ka. Bombay. Hindi ka hanggang Japan? Sigaw. Hindi. Live-in. Bata pa si Bongo. Meron taga Manila dito, wala? Wala. Mga tsura pala. Nagdugo yun. Hindi ba kahit parang ito? Bagong-bago lang din siya. Bakit ka mahiya po ganun? Bakit ka, uwa mo kang pagkita sa preso?
Pwede. Diba? Pero kailangan natin sa bansa para madalaw siya. Barugaw na kasi. Balikan ko kayong kita na lang yung istorya kita. Nako. Sabi niya dito mga kabalitan, sa mga Tagalog speaking babalikan ko kayo. Tayo na lang mag-uusap po dito. Kumanda kayo. Parang ganun din. Ewan ko saan kaya itong mga hinampak na itong mga kabalitan. No? Wala nang balita. Ewan ko baka natsugi na rin to. Ayaw na mong hawa dali. Nga una mo? Baba? Ikaw, buhay ka na, di ba? Karot to, utang ina, si Paeng kita na, tinatanong kita. Sagot. Buhay ka na, di ba? Diba? Tingin-tingin sa anong lips. Ikaw, bakoy ka, ano mayo? Diet. Sumusimana santa ka ng putang ina. Nah. Balik ka. Hindi na ako pagbili ko sa akin. You stay there. Yan. Yun, tatay dito. Ano bungit? Panoorin mo nga ito bungit para sinampal pa eh. Talagang, actually, nakakaawa talaga ito pag ganitong sitwasyon. Pero ginagawa nila yung talagang gumagawa kasi ng kalukuhan. Batayan eh. Batayan. Diba? Nakakamiso yung ganong pangyayari ho pag si Tatay Digong ang haharap sa mga masasamang elemento. Talagang mararamdaman ho talaga na yung kanilang kaluluwa ay nasa dulo na ho. Ha? Tumakbo na hong nauna ng tumakbo dahil natakot kay Tatay Digong Duterte. Kaya nga, ganun ho yung Davao City ka-disiplinado kasi itong si Tatay Digong Duterte, wala hong sinasanto ho ito. Pag nakita ka na ikaw ay talagang ikaw mismo ang pasimuno ng gulo, gumawa ng gulo sa kanyang lugar, may kalalagyan ho talaga kayo mga kabalitaan. Ganun ang kailangan ho natin sa bansa. Hindi gaya sa sinabi ni, guys, na nakikita nyo kay Bungit kanina. Sana, ganito, ganun. Napakalumanay eh. Takot mamatay yung hinampak mga kabalitaan. Dapat sana ipakita mo rin na ikaw ay may malasakit at pagmamahal sa ating bayan at dapat meron ka ring salita at may bayag ka rin na kaya mong dumisiplina ng isang constituent mo na gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa dahil yan po ay nakakahiya ho sa ibang mga lahi pag ito'y napapanood, nakikita ho. Nasasabihin nila, itong presidente nyo pala ngayon, wala pala to sa ayos. Hindi marunong dumisiplina. Hindi man lang pinatawag yung mga taong masasamang yun at kinausap ng diretsyan at sana pinatikim ng kahit anong putahi mga kabaitaan para siguradong madala. Wala eh. O ano ngayon? So, pangatlong taon pa lang, kulilat ka na sa survey. Nakakahiya ka. Ito, panoorin nyo po anong rason ho ng mga kababayan natin ba't bagsak ko sila dito sa survey na ito. Bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%. Bahagya ring bumaba ang trust rating ni SP Escudero sa 38% mula 47%. 14% naman na nakuha ng House Speaker mula 18%. Ayon sa Pulse Asia, si VP Sara ang tanging nakakuha ng majority approval at trust ratings sa mga matataas na opisyal. Samantala, base pa rin sa survey result ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa ang nangungunang mga isyung nais ng ating mga kababayan na maaksyonan ng gobyerno. Bukod dito, kabilang rin ang paglaban sa korupsyon at kriminalidad sa most urgent national concerns ng respondents ng naturang survey. Tinanong rin natin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano-ano nga bang mga problema ang dapat nabigyan ng malaking pansin ng pamahalaan. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely may eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Gusto namin, So di ba nakakahiya ho mga kabalitaan, poverty. Siyempre hindi magugutom yung bansa ho natin. Saan na ba yung pera ho ni Juan de la Cruz?
Sino ba bansa hindi magugutom kung ang pera ay binubulsa lang ng mga buayang politiko ho, mga kabalitaan? Talaga magugutuman ho tayo. Inuna pa yung ayuda, inuna pa yung akap, at kung ano-ano pa. Ngayon, tinanong ko po yung parents ko po, kamusta? Nakatanggap ba kayo ng ayuda? Kahit AX man lang, kahit tupad man lang? Anong sabi ng mga magulang ko, mga kabalitaan? Hindi ho sila isinama sa listahan. At tanong ko, bakit naman ho? Siyempre, may mga pension kami. Sabi ko, ba't ganon? Pera naman ho yan ng taong bayan. Pera nyo yan. Ba't hindi kayo isinama sa listahan? Ganon yung patakaran O, di ba? Paano yung pension ng magulang ko? Ganun lang, kakarampot lang. Sana nabigyan man lang sila kahit paano maranasan din nila yung tuwa at saya na sila ay nakatanggap ng pera mula ho sa gobyerno ho natin. Pinili lang ho. So talagang dyan natin makikita yung kickbacks na milyon-milyon din po, mga kabalitaan. Diba? Sabi, walang pilian daw. Lahat mabibigyan dahil ito ay pera ng bayan, pera ng mga taxpayers. So, kami may negosyo ho kami. Nagbabayad kami ng taxes ho namin. O may property kami every December nagbabayad ho kami ng tax sa lugar ho namin. Pag may pera na kuno para sa ayuda, hindi ho namin matitikman, hindi ho namin malalasap. Kahit papaano, makatikim lang sana kami ng kahit kunti lang para at least maramdaman namin na may value pala yung pagiging citizen ho natin dito sa ating inang bayan, mga kabalitaan. Parang wala So hindi lahat, ako naniniwala ko hindi lahat na yung ayuda ay mabibigyan ho ang lahat ng mga mamamayan. Pili lang po yan. Ito, hindi ba ito napanood ni Bonget? Yung mga daing ho ng ating mga kababayan, yung poverty, gutom ho, at kung ano-ano pa. Meron pa dito Pababa yung mga bilihin lahat. Yung bilihin, yung bigas, saan na ba yung 20 pesos per kilo na ipinangako bago ho naging Pangulo itong ating Pangulo sa kasagsagan ng pangangampanya ho nila. Kaya nga umatras si VP Sara sa kanya dahil nga walang naitupad na pangako, mga kabaita. Saan ba yung continuity ho ng nagawang programa ni Tatay Digong Duterte, yung Build Projects? Marami pang mga proyektong hindi na ipagpatuloy ho ni Bonget. Ano bang problema? Siyempre, wala hong prioridad ho yan kasi nga, sabi nga nila, bangag nga, mga kabalitaan, na parang maniniwala na tayo, mga kabalitaan. Kasi yun na talaga nakikita ho natin Parang lutang lagi. Itong mga kababayan natin, yung daing ho nila, natulungan ba? Napansin ba ho? Naramdaman ba ho natin na bumaba yung mga bilihin? Para wala na mahirap pa pag wala akong taas ang bilihin. Ang problema dito sa atin, mababa yung mataas yung bilihin, yung sahod ng mga manggagawa ay ganun pa rin, hindi kahit pinataasan mo lang ng kunti kahit papaano. Dati sa Singapore pa tayo, ang laki ng sinasahod, ang baba ng presyo ng mga bilihin doon, mga kabalitaan. Kung maluho ka, minsan di na nga nasusunod kung magkano yung basic wages, mga kabalitaan, sa bawat probinsya. Pinuguyo pa nga ng ibang amo. So saan na ba ho ang malasakit natin, mga kabalitaan, sa mga manggagawang Pilipino? Wala. Sila ngayon nakaupo, ay sila lang hong talagang nakikinabang. Katulad ng bigas. Yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa. Particular na po sa mga agency na dapat sana nag-uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Katulad diba? Na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. So yun po yung problema ho sa ating bansa ngayon. Dapat yun ang tinutukan nila. Hindi yung impeachment, hindi yung kikidnapin si Tatay Digong Duterte, at hindi lang yung pagbibigay ng ayuda sa mga kongresista, kung sino yung nakakapirma ng impeachment ay malaki yung ayudang ibinibigay. Minsan nga may nagkwentong isang, hindi ko lang na-save yung video, ay 25 billion yung kanyang ibinigay ni Tamba sa kanyang distrito, mga kabalitaan, sa kongresistang iyon. Di ba? Napaka-unfair ho, mga kabalitaan, itong administrasyon ho ngayon dahil ang inuuna pa nila yung pagsipa ho nila sa mga Duterte. Yung ginawa ng mga Duterte, hindi nila matutumbasan ho yun, mga kabalitaan. Kaya sino pang mga susunod na presidente, hindi nila matutumbasan kung ano ang nagawang kabutihan ni Tatay Digong Duterte sa ating inang bayan, mga kabalitaan.
So huwag kalimutan, Duterte, ipasok ko natin lahat sila sa Senado. Malapit na ho. Next month, May 12. Kailangan maging wise tayo. Picturean nyo po yung inyong mga resibo para may hawi do kayo, para may kopya kayo. At sabihin nyo po sa inyong mga kamag-anak na ibibis nyo na lang sa numero. Kung anong numero na meron ho ang Duterte, kailangan ho ma-memorize nila at isulat na sa papel para pagdating ng butuhan, maisulat na nila, ma-shade na ho nila sa paper ballots mga kabalitaan. Kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation sa mga oras na ito, huwag kalimutan ho mag-subscribe at pinutin ang notification bell. Then i-share nyo po itong video. Ang programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. Tobias family dyan sa Cebu City, maraming salamat. To God be the glory. Mwah! Chip chip! Peace out!